Magandang araw po, I'm Kuya Pao. Welcome dito sa aking munting channel, Pao Agri TV. For today's video, magta-transplant po tayo ng mulberry. Yun, eto na yung mulberry. After 20 days na mailagay natin ito dito sa plastic, so dahil wala tayong polybag na available, ay dito siya napalagay sa plastic ng mani. Yan, 20 days na itong mulberry natin. Tingnan lang natin, kasi ginawa natin ito February 27. So dahil ang February ay hanggang 28 lang, ngayon ay March 20. So 20 days, 21 days itong mulberry na ito. Ganda na, pwede nang i-transplant. Yan, ito yung isang tumpok niya. Dito ko nilagay sa stainless na lalagyan. So mahalaga pag tayo ay nagpapasibol ng kahit anong halaman na hindi sila nagagalaw. Ayan, sakto lang sila dyan. Nandun pa yung iba. Ayan, mayroon pang iba dito, oh. Dahil hindi kasya doon sa isang lalagyan. So ganda na, oh. Meron ng mahaba yung sibol. Ayan. So may kasama din siya ditong kawayan. Etong kawayan na ito pinapasibol ko rin. Yung mga tanim ng tatay ko dun sa dating inaalagaan niyang lupa. Yung siya'y nabubuhay pa, nililipat ko na dito yung iba. Para naman meron akong minana. Ayan. So dito muna tayo sa mulberry. Dito, ito ginupit ko na kanina yung kanyang plastic para madaling matanggal. So tingnan lang natin kung ano ng kalagayan ng kanyang ugat pagka ganito nakalago yung dahon niya. Ayun, oh, yung kanyang root system. So maganda na, pwede nang i-transplant. Yan, mulberry. So i-transplant natin, mag-try tayo mag-transplant ng isa dito sa loob ng garden. Dito tayo mag-transplant. Dito naghukay ako dito ng isang butas. Nagawa tayo dito ng isang hukay. At dito natin ita-transplant itong isang mulberry. So dahil lumalago siya, lumalaking kahoy, ipupruning na lang natin pagka malago na, pagka lumaki na siya. So mahalaga na nagtatanim tayo pagka tayo ay nasa bukid. So yung mga nasa syudad, pwede sila magtanim, pwede po ito sa sa paso. Lalakihan lang natin ng medyo malaki lang yung container natin gagamitin, at pwede natin pabungahin yan doon, mulberry. Hindi nga lang kagaya noong nasa lupa talaga siya, dahil mga kaboylo yung ugat niya dito, hindi limited yung kanyang nutrients na makukuha dahil malaya yung mga ugat na makakapunta kung saan nila gusto. Ano po. So dito
transplant natin itong isang mulberry. Testing. So nakita natin yung kanyang root system, okay na. Talagang mabubuhay na siya at pwede nang ilipat sa lupa. Yan. So mahalaga yung pagtatamnan natin ay buwaghag kasi kailangan makabuelo yung kanyang ugat para maging maayos yung kanyang paglaki. Kasi yung ugat niya napakahalaga na nakakagalaw ng maayos dun sa lupa na pagtatamnan natin para maganda yung kanyang mabilis yung kanyang paglaki. Yan, unang-una dapat buwaghag yung lupa nating pagtataniman. So dahil dito, kung mapapansin natin, clay itong lupa dito sa lugar na pinaglagyan ko, pero ginamitan ko siya ng buwaghag na lupa. Ayan. So kaya ko, tapos nilagyan ko ng buwaghag na lupa itong ginamit ko sa garden. Yung lupa na ginamit ko sa garden, yan. Ito. Siya ay buwaghag. Mahalaga yung gagamitin nating lupa ay loose. Ano po? Para malaya makalago yung kanyang ugat. And then after that, may inihanda din ako dito yung rice hull. Ito, yung rice hull na papunta na siya sa pagkabulok at pwede nang maging organic fertilizer. So itong rice hull, ayan, na ano na punit na yung lupa, nabuka na. Yung rice hull, makakatulong ito para mas makabuelo yung ugat ng ating mga halaman. So, lagay lang natin sa kanyang palibot rice hull. So, maganda ito kasi papunta na sa pagkabulok yung rice hull na stock. Matagal na siyang ka-stock dun sa lupa. So yan. Then saka natin lagyan ng yung garden soil natin. Yan, yung mga anak ko mahilig sa prutas yun. Kaya dapat masipag tayo magtanim ng mga puno na namumunga. So maganda rin yung mulberry. Hindi lang yung prutas yung mapapakinabangan natin sa kanya, maging yung kanya mga dahon. Pwedeng maging tea, mulberry tea. Ayan. Parang malunggay din ito. So maganda rin yung mulberry. May prutas ka na, meron ka pang dahon na pwedeng gawing tea. Ayun, na transplant na natin itong isang mulberry. So ito, sa labas na yan, nag-try lang tayo na para maipakita natin kung paano yung proseso, yung tamang proseso ng pagtatanim natin para makabuelo yung kanyang ugat habang siya ay hindi pa ganon kalakas o kalago yung kanyang ugat. Ayan, mulberry. Meron na tayong puno ng mulberry dito sa ating garden.
So after nating matransplant, syempre kailangan nating diligan. Didiligan natin. So dapat po pala sa pagdidilig natin, ang gagamitin nating tubig ay yung walang chlorine. O mas maganda kung yung tubig na ginagamit natin ay galing sa ilog, yung galing sa poso, o yung sahod ulan. So maganda po sila kasi wala silang chlorine. Mahalaga po sa ating pag-drench ng ating mga tanim, non-chlorinated water yung ating gagamitin. Kasi yung chlorine po, masama yung epekto sa ating halaman. So nakakapatay po siya ng microorganisms. Yung mga beneficial microbes na nakatira po dyan sa ilalim ng lupa na ating pinagtataniman, mamamatay po sila. So maganda po na sila ay buhay. Sila yung nagpapataba sa ating lupa. Sila po yung nag-convert dun sa mga organic matter into nutrients para may magamit yung ating mga halaman. So napakahalaga na ang gagamitin po natin na tubig ay yung walang chlorine. Pwede rin naman yung galing sa gripo, basta pasisingawin lang natin siya at least 24 hours bago natin gamitin pang drench sa ating mga halaman. Siyempre para hindi mamatay yung mga microorganisms na nakatira dyan sa ilalim ng lupa. Pagbuhay yung ating lupa, yung lupa ang bahalang magpataba sa ating mga halaman. So ito po yung tinanim natin sa labas na mulberry. Ayan. So meron siyang dahon ng kakawati sa ibabaw. Ilang piraso lang yung tinanim ko sa labas. So meron din siyang guard para hindi madali ng hayop at saka hindi makaibot ng manok. Hinakaykay ng manok yung lupa, kaya nilagyan ko ng guard. So meron pa yung nakapaikot na tali. May bunga ng pinya dito. Ayan mga Hawaiian, Hawaii na pinya. Ayan pa. Dito may rambutan. Medyo nakakabuelo na itong rambutan natin dito. Ito malunggay ito. Ilagyan ko din ng guard. Tapos tinalik ko para hindi siya mauga. Isa itong paraan, technique, para hindi magalaw-galaw yung ating pagpapasibol. Bagong tanim lang ito malunggay. Ito pa yung isa, mulberry. So nilalagyan natin ng madri kakao sa ibabaw. Yung madri kakao pag na-decompose, nagiging fertilizer po yan. Yung kakawati po, yung dahon ng kakawati, napakayaman yan sa nitrogen. Ito pa yung isa. Ayun, may mga guard sila. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel, hit the like button and ring the bell for notification. See you in my next video.